Nanatiling tahimik ang ating bida habang pinagmamasdan niya ang nilalang. Alam din niya na malakas ito base sa pangangatawan nito at enerhiya sa katawan. Habang natatakot si Zhuang Yanjia ay kanyang sinabi na ang nilalang na ito ay isa sa 12 Celestial General ng Royal Family, kilala bilang ang pulang buhok na demonyong si Liao, isang kakilakilabot na nilalang sa langit. Nagtanong din siya na kung bakit nandito ang isang makapangyarihan na nilalang. Napalingon naman ang Celestial General sa ating bida, at kanyang tinanong na kung ito ba ang walang kwentang Young Master na binanggit sa intelligence report. Sa katunayan, walang bakas ng espiritual na enerhiya na naramdaman mula sa kanya. Tinignan din niya ang mga gwardya ng Royal Family na wala ng mga buhay. Kaya nagsaad siya na ang Hidden Dragon Guards na pinadala ay lahat namatay. Tinanong din niya si Zhuang Yanjia na kung ito ba ang gumawa nito. Naisipin na ang isang simpleng kasambahay ay makakamit ang ganoong antas, tunay na hindi inaasahan. Ang mamatay sa ilalim ng kanyang mga kamay ay ang kaluwalhatian ng iyong buhay. Ninas naman si Zhuang Yanjia dahil sa kanyang sitwasyon ay wala na siyang pag-asa na protektahan ang kanyang Young Master. Agad na nagpakawala ng malakas na atake ang Celestial General patungo kay Zhuang Yanjia. Wala namang magawa si Zhuang Yanjia dahil sa bilis ng atake ay hindi niya na ito maiiwasan. Sa kabutihang palad ay agad na hinarang ng ating bida ang kanyang katawan dahil alam niyang mamamatay si Zhuang Yanjie sa malakas na atake. Nabigla naman ang dalawa sa kanilang nakita at hindi nila ito inaasahan na gagawin ng ating bida. Sa lakas ng atake ay nagkaroon lang ito ng malakas na ingay ng sandaling tumama ito sa ulo ng ating bida. Ngunit gayunpaman dahil sa labis na puwersa nito ay tumilapon ng malayo ang ating bida. Labis naman ang pag-aalala ni Zhuang Yanjie sa ginawa ng kanyang Young Master. Ang ating bida naman na imbes na mamatay ay nawalan lamang ito ng malay dahil sa kunat ng kanyang ulo. Namangha ang Celestial General dahil kahit ang ordinaryong cultivator ay magiging ambon ng dugo mula sa kanyang pag-atake, ngunit nagawa itong makayanan ng isang walang kwenta, ang malala pa ay nawalan lang ito ng malay. Ngunit hinala niya na maaaring ito ay nagdadala ng isang high-grade protection treasures. Ngunit hindi na ito mahalaga sa ngayon, matapos niyang magsalita ay dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa dalawa. Inilabas din niya ang kanyang aura na masasabing isa talaga itong demonyo. Sa loob-loob din ni Zhuang Yanjia habang pinagmamasdan ang Celestial General na masyadong malakas ang pressure mula sa Celestial Being. At ang aura lang nito ay halos hindi na siya makahinga. Ngunit bago pa man makagawa muli ng atake ang Celestial General ay may isang atake naman na tumama malapit sa kanya. Hindi pa natatapos ang atake dahil pinaulanan siya nito sa kanyang kinatatayuan kaya naman agad siyang napa-atras. Lumayo din siya ng bahagya dahil sa alam niyang malakas ang taong ito. Natuwa naman si Zhuang Yanjia nang makita niya ang teknik na ito dahil alam niyang mula ito sa kanilang Elder Master. Nagtanong naman ang Celestial General na kung bakit nandito din ang taong ito. Ang nilalang na ito ay si Elder Zhuang, ang pinuno ng pamilya Zhuang, na si Zhuang Ji. Seryoso din niyang tinignan ang Celestial General dahil sa hindi niya inaasahan na nandito ang demonyong ito. Nagsaad ang Celestial General na hindi ba dapat pinuprotektahan mo ang patriarch ng iyong pamilya? Kaya bakit siya napunta dito? Sinabihan naman siya ni Elder Zhuang Ji na sa utos ng kanilang patriarka. At para masiguro ang kaligtasan ng Young Master, agad din niyang sinabihan si Zhuang Yanjia na magmadaling tumakas na ang mga ito. At pipigilan niya ang Celestial General. Magsasalita pa sana si Zhuang Yanjia, ngunit dahil sa wala na silang oras ay hindi niya na ito ginawa. Agad niyang binuhat ang ating bida at ginamit ang kanyang natitirang lakas at enerhiya sa katawan upang makalayo sa lugar na ito. Nagsaad naman ang Celestial General na kung sa tingin ba nito ay mapipigilan siya ni Zhuang Ji. Mabilis siyang sumugod gamit ang kanyang lakas at mabigat na atake na nagawa namang mapigilan ni Elder Zhuang Ji. Nagsaad din siya na bilang high-rank na figure ng Elder Zhuang, sa mundong ito ng cultivation kung saan iginagalang ang malalakas, sa tingin mo ba mapoprotektahan mo ang napakalaking yaman na ito gamit lang iyon? Matapos ang kanyang pagsasalita ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at base sa aura nito ay nagmula ito kay Elder Zhuang Ji. Inilipat ang eksena na kung saan patuloy na tumatakbo si Zhuang Yanjia. Nasabi din niya na natatakot siya na kahit ang master ay hindi kakayanin ang nilalang na iyon.
Sinabihan din niya ang ating bida na ang kinabukasan ng pamilyang Zuang, marahil ay umaasa ito sa iyo young master. Habang ang ating bida naman ay makikitang wala pa din itong malay. Napanaginipan naman ng ating bida ang nakaraan niyang buhay na kung saan nangyayari ang sakuna sa dati niyang buhay, na kung saan mabilis siyang tumatakbo, subalit dahil sa hina ng kanyang katawan ay nakaramdam siya ng sobrang pagod at masakit na pakiramdam ng kanyang mga kalamnan. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay nada pa siya habang nagsisibagsakan ang mga tipak ng bato. Sa mga punto ding ito ay nabali ang kanyang binti na kanyang ikinabahala. Habang palubog ang kanyang kinalalagyan ay paulit-ulit naman siyang tinatawag ng kanyang mga magulang. Habang nangyayari ang delikadong sitwasyon ay pilit na inaabot ng ating bida ang kanyang kamay. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang gumuho ang building. At ang mga tipak ng bato ay pabagsak na sa kanya, napansin din niya ito na kanyang sobrang ikinatakot. Ngunit hindi naman pumayag ang mga magulang ng ating bida na mangyari ito sa kanilang anak, kaya bilang magulang ay tungkulin nilang protektahan ang kanilang anak. Ngunit ang mga sandali namang ito ay nag-aagaw buhay na ang kanyang mga magulang, nagsaad din ang kanyang ina na huwag itong matakot dahil sa nasa tabi niya sila. Sinabihan naman ng ating bida ang kanyang mga magulang na huwag na siyang alalahanin pa kailanman, dahil ayaw din niyang maging pasanin habang buhay. Paulit-ulit niya itong sinasabi habang umiiyak. Bigla naman siyang nagising habang sumisigaw sa isang silid. Napalingon naman si Zuang Yanjia nang magising na ang kanyang young master. Kaya naman agad niya itong nilapitan habang nagpapasalamat dahil nagising na ang kanyang young master. Nagtataka naman ang ating bida na kung bakit buhay pa din siya hanggang ngayon dahil ang alam niya ay kalaban nila ang malakas na nilalang. Sinabihan naman siya ni Zuang Yanjia na ang Grand Elder ay nakarating sa tamang oras at niligtas sila. Ngunit pasigaw naman na tinanong ng ating bida na kung paano naman ang pamilyang Zuang. O ang kanyang pamilya. Malamig na inihayag ni Zuang Yanjia na maliban sa mga miyembrong nagkalat at nagtakbuhan, lahat ng iba ay namatay. Ang pinuno ng angkan at ang iba ay nawalan ng proteksyon at ang Grand Elder, sa kasamaang palad ay naaresto. Nabigla naman ang ating bida ng kanya itong marinig. Kaya naman muling bumalik ang malamig na ekspresyon ng ating bida. Nagsaad din siya na nagmadali kasi ang tiyuhin para iligtas siya, kaya hindi kinaya ng kanyang ama ang mga bagay-bagay hanggang siya ay mamatay. Hindi naman nagsalita si Zuang Yanjia dahil sa alam niya ang nararamdaman ngayon ng kanyang young master. Sa galit naman ng ating bida ay hinampos niya ang pader ng silid. Sa lakas naman nito ay nasira ang pader ng silid, at nang makita naman ito ni Zuang Yanjia ay nagulat siya ngunit hindi niya ito ipinahalata sa ating bida. Muling nagsaad ang ating bida na sa nakaraan man o kasalukuyan, palagi siyang pabigat sa kanyang mga magulang na umaasa sa kanilang proteksyon. Dagdag pa niya na kung hindi ba niya kayang gawin ang isang bagay para sa kanila. Sinabihan naman siya ni Zuang Yanjia na hindi iyon. Dahil ang kinabukasan ng pamilyang Zuang ay maaaring nakasalalay sa iyo upang iligtas ito. Nagulat naman ang ating bida ng kanya itong marinig. Sinabihan siya ni Zuang Yanjia na sa pamamagitan ng pagsali sa Zuanchen Grand Event at pagkapanalo ng titulo ng Dao, iligtas mo ang pamilyang Zuang. Ang Zuanchen Grand Event ay isang kompetisyon na ginaganap tuwing 40 taon sa mortal na kaharian, na may layuning piliin ang nangungunang talento ang Zuanchen Daoist. Sa buong henerasyon, ang Daoist ay palaging nagtatamasa ng walang kapantay na mga mapagkukunan at pribilehiyo sa cultivation. Tinutupad ng royal family ang isa sa kanilang mga kahilingan, at nagkaroon pa nga ng president para sa pagpapatawad sa lahat ng krimen para sa Zuanchen Daoist. Excited din na sinabi ni Zuang Yanjia sa ating bida na marahil mayroon kang posibilidad na iyon young master. Kahit na wala kang spiritual roots, at hindi mo kayang mag-cultivate, ngunit tila may isa pang mahiwagang kapangyarihan sa loob mo. Dagdag pa niya na kung matuklasan mo ito ng maayos, ay talagang may pag-asa pa. Nabuhayan naman ang ating bida at kanyang sinabi na mahusay kung ganon. Simulan ang pagsasanay ng masigasig mula ngayon. Gamitin ang oras na ginugugol mo sa pagbabasa ng mga libro para sa pagsasanay. Ngunit malungkot naman na sinabi ni Zuang Yanjia na pero nag-issue ng warrant ang royal family para sa iyo, kaya baka mapagod sila sa pagtakas, marahil ay umalis sa kanlurang teritoryo, at ang kasalukuyang teritoryo ay magiging mas mahusay.
Balik sa kasalukuyan na kung saan lumabas ang tatlong notification system na nagsasabing na kumpleto ang mandatoryong misyon kaya makakatanggap ang ating bida na 100 training points. Napabuntong hininga naman ang ating bida at kanyang sinabi na sa wakas ay ligtas siya sa kabila ng krisis. Napangiti din siya ng hindi moari at kanyang sinabi na ngayon, kailangan niya lang na tahimik na bumuo sa loob ng inner sect, sa ganitong paraan walang makakapansin sa kanya sa kakulangan ng espiritual na talento. Muli namang nagsaad ang elder na gaya ng dati, ang mga bagong dating na inner sect ay kailangang sumailalim sa pagsubok ng espiritual na kapangyarihan. Nang marinig naman ito ng ating bida ay napamura na lamang siya dahil dito. Nasabi pa nga niya na kung sinusubukan ba nilang ilantad siya ng tuluyan. O baka lumipat na lamang siya ng ibang sekta, dahil mukhang hindi bagay sa kanya ang Yulin Immortal Sect. Ngunit muli siyang nabigla ng dahan-dahan na lumitaw ang kanyang system. Kaya naman nagsaad na lamang siya na huwag naman sanang muli. Subalit gaya ng nauna ay mandatoryong misyong muli ang pagsubok ng espiritual na kapangyarihan. Kaya naman muling nagalit ang ating bida sa kanyang system at sinabihan niya ito na sinasadya mo ba ito? Nasa kanyang alam tinutulungan ng ibang mga system ang kanilang mga host mula sa problema ngunit ikaw pinipilit mo na gawin ito. Naglabas naman ng kuryente ang kanyang system at pinadaloy ito sa kanyang katawan at sa sobrang sakit nito ay napaiyak na lamang ang ating bida. Kaya naman habang naglalakad ang ating bida ay nasusunog ito. Nakaamoy naman ang mga disciples na mukhang may nasusunog. Ilang sandali pa ay nakarating na ang lahat ng mga disciples sa testing stone. Na kung saan sinabi ng elder na pangalanan ng mga nakarehistrong bagong dating, sumulong para sa pagsubok kapag tinawag ang iyong pangalan. At ipasok lamang ang iyong espiritual na kapangyarihan sa pagsubok na bato. At maaari nitong tuklasin hindi lamang ang iyong realm sa iyong spiritual roots grade. Inumpisahan na tawagin ng elder ang unang susubok na nagngangalang Shenchong. Agad naman na naglakad patungo sa pagsubok na bato si Shenchong habang bakas sa kanyang mukha ang malaking kumpiyansa. Agad niyang inilapat ang kanyang kamay sa pagsubok na bato. At naglagay ng kanyang enerhiya at sa isang iglap ay lumabas ang resulta. Inihayag ng elder na si Shenchong ay nasa 8th layer ng Chi Refining Realm, na may medium grade spiritual roots. Nagpapatuloy ang kaganapan sa pagsubok na bato at isa-isang nalaman ng elder ang mga antas ng disciples maliban sa ating bida na hindi pa natatawag. Samantala sa hindi kalayuan ay pinapanood sila ng mga nilalang. Ipinakilala sa atin na ang nasa gitna ay ang househead na si Nangang Huang at ang nasa unahan naman ay si Elder Plum at ang huli ay si Elder Slim. Nagsaad si Elder Slim na ang grupong ito ng mga bagong dating ay puno ng potensyal at lakas. At ang kinabukasan ng Yulin Immortal Sect ay mukhang mula sa pagsisimula. Balik naman tayo sa pagsubok na bato na kung saan tinawag ang pangalang Jiang Mo. Agad naman na lumapit ito na isang matanda kaya naman nang makita siya ng elder ay bahagyang nasira ang araw nito. Nagsaad din si Jiang Mo na pagkatapos ng 60 taon ng muling pagsusuri, nakapasok na rin siya sa inner sect. Ngunit hindi naman natuwa ang elder dahil sa sinira nito ang kanyang araw kaya naman inutusan niya ang alagad na ilayo ito dahil sa lampas na siya sa edad. Agad naman na inilayo siya ng mga alagad at kahit anong pagsigaw niya ay hindi siya pinapakinggan ng mga alagad. Nasabi na lang ni Elder Slim nang makita niya ang pangyayari na syempre, hindi maaaring hindi magkakaroon ng ilang masamang mansana sa bangkos. Muli nagsimula ang Elder, at tinawag niya ang pangalang Zhuang Shisan. Agad naman na naglakad ang ating bida patungo sa pagsubok na bato. Nasa loob-loob pa nga niya na sa wakas ay oras niya na. Ngunit habang naglalakad siya ay kinakabahan siya sa maaring mangyari. Nagsaad si Elder Plum na sinasabi nila na siya ang Dark Horse na nanalo ng 12 sunod-sunod na laban sa arena ng Outer Sect, na tinalikuran ang lahat ng kanyang mga kalaban sa isang suntok. Nagulat naman si Elder Slim at kanyang sinabi na kung totoo ba ang isang suntok. O baka naman ay gumamit siya ng mga taktika. Samantala nakiusap naman ang ating bida sa Elder na kung maari ba siyang gumawa saglit ng warm-up exercises. Agad naman na pumayag ang elder sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay agad na hinanda ng ating bida ang kanyang sarili. Agad na nagsimula ang kanyang warm-up exercises habang naglalakad patungo sa pagsubok na bato na parang tanga sa mga mata ng disciples. Halos minus ang mga disciples sa ginagawa ng ating bida.
Nang makita naman ito ni Elder Slim ay kanyang nasabi na kung ano ang ginagawa niya, at kung anong klaseng kakaibang exercises iyon. Habang ang dalawa naman ay natahimik na lang sa kanilang nakikita. Ngunit ang ating bida naman na nag-iisip na kung ano ang kanyang gagawin, nasabi pa nga niya dahil nagsagawa ng inspection ang royal family kaya kung mabubunyag siya ngayon siguradong huhulihin nila siya. Dagdag pa niya na kung mayroon bang anumang paraan upang tanggihan ang kanyang paraan sa pamamagitan nito. Patuloy na nag-isip ang ating bida hanggang sa nakalipas na ang 10 minuto. Kaya naman ang elder ay nagalit na sa kanya na mahigit 10 minuto na ang nakalipas. At hindi ka pa din handa para sa pagsubok. Nagsaad din ang elder na kung gusto ba ng ating bida na mapalaya sa inner sect. Nang marinig naman ito ng ating bida ay kanyang sinabi na handa na siya. Agad na siyang lumapit sa pagsubok na bato habang kinakabahan. Nasa isip-isip pa nga niya na kailangan niya itong subukan. Ang hangin ay puno ng espiritual na enerhiya, marahil sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng kanyang mga kamao, ito sa pagsubok na bato at mag-trigger ng isang reaksyon. Ngunit upang hilahin ang ideyang ito, maaari lamang niyang umasa sa pamamaraang iyon, at paulit-ulit siyang nagsanay noong panahon niya sa outer sect. Ang introductory proficiency ay isa sa pinakamakapangyarihang galaw niya. Samantala natuwa naman si Elder Plum nang makita niya na naghahanda na ang ating bida. Matapos ang matagal na paghahanda ng ating bida ay kanya na itong pinakawalan. Nasa loob-loob pa nga niya na sana ay magpakita ang himala. Ngunit ang kanyang hinahanap na himala ay nasa kanyang kamay niya na kung saan dahil sa lakas ng kanyang suntok ay nawasak niya ang pagsubok na bato. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ipinaliwanag ng system ang teknik na ginamit ng ating bida na ito ang unang hakbang na na-unlock sa panahon ng kasanayan sa nagsisimula, at isa rin ito sa mga pinaka-praktikal na galaw. Ang mga pangunahing punto ng lunge dumbbell push exercise ay ang mga sumusunod. Tumayo ng matatag gamit ang iyong mga paa sa isang bow stance, sa kaliwang kamao sa iyong baywang. Gamitin ang iyong baywang para sa kapangyarihan, na ang itaas na braso ay nagtutulak sa bisig, hawakan ng dumbbell gamit ang iyong kanang kamay at itulak ito pasulong. Balik sa eksena na kung saan sinabi ng ating bida na pagkatapos ng paulit-ulit na pagsasanay, nagtataglay ito ng malakas na puwersa ng pagsabog. At ito ang naging resulta din ng ating bida na kung saan nawasak niya ang pinakamahalagang bagay sa sektang ito. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan. At nagpakawala ito ng isang malakas na atake na para bang hindi ito sang-ayon sa ginawa ng ating bida. Na kahit ang tatlo ay hindi agad nakapagsalita sa nangyari. Maya-maya pa ay nasira ang mukha ni Elder Plum nang maproseso niya ang nangyari. Na kahit si Elder Slim ay halos malaglag ang panga dahil sa pagkasira ng mahalagang bagay sa kanilang sekta. Makalipas pa ang ilang sandali ay pinatawag ang ating bida sa bulwagan na kung saan galit na galit si Elder Slim. Nasabi pa nga niya na babalatan niya ng buhay ang ating bida. Pilit naman siyang pinapakalma ng Elder. Dagdag pa ni Elder Slim na ang Spirit Stone ay itinatag ng kanilang unang ninuno, at ito ay nakatayo sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, ito ay talagang nabasag ng maliit na batang ito. Wala namang masabi ang ating bida habang pinagmamasdan niya si Elder Slim na galit na galit. Lalo pang nagalit si Elder Slim at kanyang sinabihan ang ating bida na hindi niya ito bibitawan ng madali kahit mamatay kang humihingi ng tawad. Bubugbugin kita at pagkatapos ay pahihirapan kita sa pagan sa loob ng 100 taon. Pinagpawisan naman ang ating bida ng kanya itong marinig. Kaya naman nagsaad siya na sinunod niya lang ang utos at sinuntok ito ng buong lakas. Nagkunwari din siyang mangmang na posible bang expired na ang Spirit Stone. Tutal ito ay itinatag ng unang ninuno, na parang matagal na ang nakalipas. O baka may sira ang Spirit Stone. O ang unang ninuno ay masyadong pabaya at nakakita ng isang may sira na Spirit Stone. Lalo namang sumabog sa galit si Elder Slim dahil sa mga walang kabuluhang mga sinasabi ng ating bida. Dagdag pa niya na ang lakas din ng loob nito na makipagtalo sa kanya. Napatigil naman sila nang biglang sumigaw ang househead na manahimik ang lahat. Iminungkahi niya na ang Spirit Stone ay hindi nababasag sa loob ng 1000 henerasyon.
At ngayon, nabasag ito ng isang suntok niya, kaya nagpapakita lamang ito ng kanyang pambihirang lakas at talento. At kung sasanayin natin siyang mabuti, ang kanyang halaga ay maaaring higit pa kaysa sa Spirit Stone. Sinang-ayunan naman ito ng isang elder na tama. At isipin na lang ni Elder Slim ang kasalukuyang sitwasyon ng sekta nila. Napatahimik naman si Elder Slim dahil tama din naman ang sinabi ng isang elder. Muling nagsaad ang househead na ngunit ang Spirit Stone ay itinatag bilang sagradong bagay ng unang ninuno, ngunit kailangan pa rin ang parusa. Kaya sa pagkakataong ito ay hahatulan niya ito ng isang buwang pagkakakulong sa sidekick. Makalipas ang ilang sandali ay dinala na ang ating bida sa sidekick, na kung saan tahimik itong nakatayo na sinusuri ang kanyang kinalalagyan. Napansin niya na masagana ang lugar, maraming mga hayop at walang tao maliban sa kanya. Napasigaw ang ating bida dahil sa tuwa na para bang nagustuhan niya pa ang kinalalagyan niya sa ngayon. Nasabi pa nga niya na isa itong mapanglo na lugar, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkakalantad. Kaya makakapagsanay siya ng mapayapa, at agad niyang inilabas ang kanyang system upang makita ang kasalukuyang puntos niya. Ipinakita ng system ang mga kailangan niyang punan upang ma-upgrade ang kanyang system. Nasa pamamagitan lamang ng pag-upgrade ng system maaari siyang makapasok sa susunod na yugto ng pagsasanay, at sa kasalukuyan, ang kanyang mga halaga ay malayo pa sa sapat. Ngunit naisip ng ating bida na dadahan-dahanin niya ito at sisimulan sa pamamagitan ng pag-unlock sa natitirang mga galaw gamit ang mga training point. Agad niyang sinimulan ang kanyang ehersisyo ng sobrang bilis gamit ang bagay na ginawa niya na parang nasa gym lamang ang ating bida. Nagsaad din siya na dahil kulang ang training points niya, hindi siya maaaring makipagpalitan sa mga espesyal na kagamitan. Kaya ang magagawa lang niya sa ngayon ay ang gumawa ng kung anong meron siya sa ngayon. Habang abala naman ang ating bida ay dahan-dahan naman na lumalapit ang malaking ahas. At nang makalapit siya sa ating bida ay bigla niyang ibinuka ang kanyang bunganga, na agad naman siyang napansin ng ating bida. Mabilis na inatake ito ng ating bida gamit ang kanyang teknik, na kung tawagin niya ay flat bench press. Nawalan naman ng malay ang malaking ahas dahil sa lakas ng suntok ng ating bida, at sinabihan din niya ito na napakabait naman nito na dalhan siya ng mga materyales na kailangan niya sa kanyang pagsasanay. Muling nagpatuloy ang ehersisyo ng ating bida, subalit ibang materyales na ang gamit niya sa ngayon. Na walang iba kung hindi ang ahas na kanyang sinuntok kanina. Hindi naman makapaniwala ang ahas sa nangyari sa kanya dahil sa ginawa siyang lat pull down machine ng ating bida. Naalala naman ng ating bida na hindi na malayo ang engranding pagpupulong sa Xuanchen sect. Kaya kailangan niyang magsanay ng mabuti bago dumating ang araw na iyon.